More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang puso, kapag nagmahal, walang pinipiling tao. Kung minsan nga, magtataka ka kung bakit mo minahal ang isang tao. Pero wala ka nang magagawa dahil siya ang pinili ng puso't isipan mo. Popoy at Asmin, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tonyo, 45 years old, may asawa at 2 anak na sobrang mahal ko. Pagpapasada ng jeep ang trabaho ko at nang minsang masaktuhan ng radyo ko ang programa ninyo, halos araw-araw na akong nakikinig kahit na nasa gitna pa ako ng kalsada. Simple lang ang buhay naming pamilya, pero hindi tahimik. Araw-araw ay parang isang maliit na palengke ang bahay namin nang dahil sa asawa kong si Karina. Hoy! Gumising na kayo, tanghali na aba. Tirik na ang araw, nakahiga pa kayo dyan. Magsigising kayo! Gising! Nay? Naantok pa kami. Nay naman! Wala pong pasok ngayon eh. Hindi porket walang pasok, hihilata na kayo dyan buong araw. Ako naman. Hoy, Vicky, gigising ka dyan o tutok-tokan ka nitong kaldero? Ano ha, mamili ka? Opo, ito na po. Si nanay naman eh. Storbo. Inaantok pa ako eh. Tumayo ka dyan at maligo ka na. Bilisan mo. Uubusan na ng tubig. Opo. Teka. Ano? Iiwan mo na lang ng ganyan yan, ha? Kababae mong tao, ang burara mo. Para kang ahas na kung saan nagbalat, iiwan na lang doon. Hala, sige. Ayusin mo na yung pinaghigan mo. Inay? Ano ka mo? May sinasabi ka dyan, ha? Kailan ka pa natutong sumagot sa akin, ha? Ang sabi ko po, good morning po, Nay. Ang ganda-ganda ng gising niyo po ngayon. Ay, abay, tingnan mo tong kuya mo. Hoy, Enteng! Lumilindol lahat, hindi ka pa nagigising! Hoy! Ay, ayaw talaga magising, ha? Isa lang ang solusyon dyan. Eh, Nay, ano pong gagawin niyo dyan sa plangganong may tubig? Di manggigising. Hey! Umulan! Talagang uulanin ka sa akin na sermon kapag hindi ka bumangon dyan. Bangon! Nanay naman eh. Halos lumabas na lalamunan ko sa kakasigaw dito. Natutulog ka pa rin? Aba, tumayo ka na nga dyan! Hindi na bahay itong tinitirhan natin. Palengke na. Ang lakas-lakas ng boses nyo. Hoy, ikaw, Tonyo. Nasaan ang kinita mo kagabi, ha? Akala mo ba nakakalimutan ko? Bilis, akin na. 550 lang yung kinita ko. 100, 450. Ano? Bakit 450 lang to? Akala ko ba 550? Nasaan na yung 100? Asan na? Nay, humihingi pa ako ng 100 kagabi kay tatay. May project po kasi kami sa school. Ano? 100? Ay nako, hindi pwede. Ibalik mo sa akin ng 50. Ay naman eh, kailangan ko eh. Huwag mo nang pakialaman yung bata. Binigay ko na nga eh. Kasya na yan sa araw na to. Anong kasya ka dyan? Aba, sa bigas pa lang, talong-talo na tayo, no? Mamamalengke pa ako para sa pangkarinderya natin. Oh, magkano ang 1 kilo ng manok? 200. Ilang kilo ang bibilhin ko? Tapos bibili pa ako ng baboy, ng baka. Ay, Diyos ko naman. Hindi to kakasya, Tonyo. Kaya akin na yung 50, pamasahe ko yan. Amin na. Sige na, Enteng. Ibigay mo na yung 50 bago pa magkagulo dito sa loob ng bahay. Ito na po. O, yan ha. Nasa iyo na yung 50. Manahimik ka na ha. Yung boses mo abot hanggang kabilang kanto eh. Baka naman pwedeng hinaan mo ng kaunti. At nakakahiya. Ang aga-aga... Ano naman ngayon kung malakas ang boses ko, ha? Kung gumigising lang sana ang mga anak mo na maaga, kumikita ka na malaki, di wala tayong away dito. Ay nako. Hoy kayo, bumangon na nga kayong dalawa dyan. At ikaw, pagbutihan mo ang pagpapasada at kumita ka naman ng maayos, hindi yung ganito. Ay nako. Ang nanay niya talaga hindi na nagbago. Malamig, ka-phone pa rin yung boses. Ay nako. Tay, gawin niyo po kayang tagasigaw si nanay sa pagpapasada niyo. Siguradong aabot hanggang dulo ng libertad yung pagtawag niyo. Hoy, naririnig ko kayo dyan, ha? Bilis-bilis na nga kayo dyan. Huwag niyong hintayin na lumapit pa ako. Opo, Nay. Sige na mga anak, sumunod na kayo sa nanay niyo bago pa mahuli ang lahat. Popoy at Asmin, sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay ganyan palagi ang senaryo namin sa bahay. Walang tigil na kasi sermon ni Karina sa aming tatlo.
At kapag ka nagkamali ka, pati kasalanan mo 10 years ago ay mauungkat ulit. Siya yung tipo ng asawang walang kaswitan sa katawan. Ni minsan ay hindi kami nag-celebrate ng anniversary namin. Sobrang dalang niya akong sabihan ng I love you at kung minsan ay pilit pa. Mahal ko si Karina, kaya lang habang tumatanda kami ay mas lalo kong nararamdamang wala akong halaga sa buhay niya. At heto na nga Popoy at Asmin, may dumating na babae sa buhay ko. Si Nikki na sobrang ibang-iba kay Karina. Pamangkin siya ng kaibigan kong si Ambo. Mabait si Nikki, mahinhin at masayahin. 29 years old lang siya ng mga oras na yon. At dahil sa binabaliwala ako ng asawa ko, ay hindi ko naiwasan ang mahulog sa ibang babae. Pasensya ka na kung dito lang kita kain libre ha. Birthday mo pa naman ngayon. Ano ka ba? Okay lang, no? Hindi mo naman kailangang ilibre ako eh. Nabawasan pa tuloy yung kinita mo ngayon. Pambawi ko man lang doon sa ginawa mo sa papapaayos ng jeep ko sa inyo. Hanggang ngayon, nahihiya pa ako eh. Kalahati lang yung pinabayad mo sa akin. Presyong kaibigan lang yon. Saka nag-uumpisa pa lang naman kami sa talyer eh, kaya may discount pa. Ay, oo nga pala. Okay lang ba to? Baka kasi mamaya bigla na lang may humila ng buhok ko. Hindi nila gagawin yon. Kahit pinaglihi ang boses na sa mikropono, hindi naman siya marunong mag-eskandalo. Saka, wala namang pakialamin sa akin. Ha? Bakit mo naman nasabi? Kahit kailan hindi naglambingin sa akin. Parang bilang nang yata sa daliri yung sinabihan ako na mahal kita. Yung mga anniversary namin, hindi niya naaalala. Bakit mo pa rin siya pinakasalan? Mahal ko eh. Dati. Ngayon kasi parang nanlalamig na ako sa kanya. Parang wala na ako nararamdaman. Hindi naman kasi ako espesyal sa kanya. Paano naman mangyayari yun, di ba? Driver lang naman ako. Hindi ko nga siya mabigyan ng mahal na regalo eh. Mahirap lang ako. Tonyo, huwag mong sabihin yan. Ano naman ngayon kung mahirap ka lang? Kung hindi mo kayang ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya, mas mahalaga pa ba yun kaysa sa tunay na pagmamahal? Di ba ang importante naman, masaya ka na siya yung pinili mong makasama? Talaga? Walang kaso sa'yo kung kasing hirap ko magkakagusto sa'yo? Oo. Ang pera naman pwedeng kitain yan eh. Pero yung tunay na pagmamahal, minsan lang yung darating sa buhay mo. Kaya dapat, pahalagahan mo ng mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli. Ang swerte-swerte nga ng asawa mo sa'yo eh. Mabait ka na nga, masipag pa. Salamat sa lahat ng sinabi mo ha. Nakakagaan ng loob. Dapat lang. Mabuti kang tao, Tonyo. Dapat lang maging masaya ka. Mahalin ka ng sobra kasi doble naman yung binibigay mo sa kanila eh. Sigurado akong ang dami nang nagkakagusto sa'yo at isa na ako doon. Ha? Ikaw? May gusto ka sa akin? Crush lang. Hindi pwede. May pamilya ka na so hanggang dito na lang dapat yung limitasyon ko. Bakit ako? Ang dami namang binata dyan na mas gwapo sa akin. Nasabi ko na yung mga nagugustuhan ko sa'yo, di ba? Mabait ka, masipag, masayang kasama, responsableng ama. At huwag kang magtataka kung nagugustuhan kita. Saan ka na naman ang galing, ha? Huwag mong sabihin na kapag inuman ka na naman kina Ambo. Hoy, Tonyo, sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo yan. Pwede, kahit ngayon lang. Ngayong gabi lang, manahimik ka muna. Para ka kasing manok sa ingay eh. Bukas ka na lang tumilaok ha? Gabi na yun. Natutulog na yung mga bata, pwede ba yun? Aba. Kung hindi ka umuwi ng gabi, di sana wala kang maririnig sa anak kung ano-ano. Magbaba na ngayong kinikita mo, ang lakas mo pa manginom at gumala kung saan-saan. Kung yung binibili mo ng alak ay binibigay mo na lang dito sa bahay, maayos sana, di ba? Nakakain tayo na maayos. Kulang na nga lang magkaroon na kami ng hasang ng mga anak mo dahil puro isa na lang kinakain namin. Sinabi ko, manahimik ka, Karina! Mahirap bang intindihin yun, ha? Puro ka dada! Na hindi mo nga ako tinatanong kung uminom nga ba talaga ako eh. Wala ka nang ibang ginawa dyan kundi magsalita. Hindi ako uminom. Yan! Mananahimik ka na ba, ha? Hoy! Wag mo nga akong masigaw-sigawan dyan. Ikaw nga tong ginagabi na, ikaw pa yung galit. Ano
akala mo? Hindi ko napapansin na dumadalas yung pag-uwi mo ng gabi? At saan ka naman nagpupunta? Ayun! Kinaambo! Magiinuman! Hindi nga kasi ako uminom kaya manahimik ka! Alam mo, huwag ka na lang magtaka kung darating yung panahon na iiwanan na lang kita ng basta. Napakapalingkera mo, Arina. Kung makasigaw ka sa akin, parang anak mo ako ah. Asawa mo ako, baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang tatay dito at hindi ikaw. Pinapahiya mo ako sa mga anak natin eh. E di tumino ka at nang hindi ka napapahiya sa kanila. Pagbutihan mo yung pagpapasada mo at nang hindi barabarya inuuwi mo dito. Ayun! Doon ako hindi magagalit. Pwisit! Pwisit talaga to. Popoy at Asmin, kung dati ay nagagawa ko pang lambingin si Karina kahit puro pagsusungit at sigaw ang inaabot ko, ngayon ay hindi ko na magawa pa. Nang dumating sa buhay ko si Nikki, doon ko na-realize na hindi na pala ako masaya sa asawa kong si Karina. Nasa buhay kong ito, hindi lang dapat ako ang nagbibigay ng pagmamahal. Karapatan ko rin ang makaramdam ng importansya at pagmamahal na hindi kayang ibigay ni Karina para sa akin. May bibigay nga pala ako sa'yo, Nikki. Ito, isang piraso ng bulaklak para sa'yo. Pasensya ka na kung yan lang yung kaya ko ibigay sa'yo. Ano ka ba? Sobra-sobra na nga to eh. Ang mahal kaya nito. Medyo. Buti nga may crush akin yung nagtitindi. Natawaran ko. Ewan ko sa'yo. Pero thank you dito ha. Wala yun. Sa susunod na Sabado pala, may gagawin ka ba? Wala pa naman. Bakit? Gusto mo magkita ulit? Oo, sana eh. Kung okay lang sa'yo at wala kang gagawin. Ano ka ba? Basta pagdating sa'yo, kahit gaano pa ako ka-busy, ililibre ko yung araw na yun. Pero, Tonyo, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano yun? Ayoko sana mag-assume o kung ano pa man Pero, ano bang nangyayari sa atin? I mean, lumalabas tayo paminsan-minsan, nagkaka-text, at lahat yun, tinatago mo kay Karina. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw nang nagsabi na hindi silosa yung asawa mo, pero bakit nagtatago tayong dalawa? Hindi ko alam. Siguro kapag sinabi ko kay Karina na magkaibigan lang tayo at walang ibig sabihin ang lahat ng to, mararamdaman kong nagsisinungaling ako. Kasi Nikki, aaminin ko na. Kahit may asawa na ako, pwede pa pala ako magmahal ng iba. Anong ibig mo sabihin? Sinubukan ko namang pigilan eh. Pero hindi ko magawa. Habang nagkakalapit tayong dalawa, mas lalong napapalapit ang puso ko sa'yo. Alam ko at nararamdaman kong ikaw na nagmamay-ari nito. Ikaw na may hawak ng susi sa puso ko. Pero okay lang kung... Mahal na rin kita, Tonyo. Ikaw lang yung hinihintay kong umamin sa ating dalawa. Dahil tulad mo, hindi ko rin kayang pigilan itong nararamdaman ko. Tay, huwag na po kayong umalis. Huwag niyo naman po kaming iwan ni Nanay. Ay naman, baka pwede pa pong pag-usapan yung problema. Pasensya na kayo mga anak, pero hindi ko na talaga kaya. Ayaw ko naman na palagi nyo kami nakikita nag-aaway ng nanay nyo. Ayaw kong mahirapan kayo. Pero tay, mas mahihirapan po kami kapag naghiwalay po kayong dalawa. Paano na po yung pamilya natin? Hayaan mo siya, Enteng. Kapag umalis siya ng bahay na to, wala na siyang pamilyang babalikan pa. Huwag mo kong takutin, Karina. Dahil ikaw naman talagang may kasalanan kung bakit ko to ginagawa eh. Aba, kasalanan ko pa ngayon? Hoy, Tonyo, tigil-tigilan mo nga ako sa mga kadramahan mo. Kung ayaw mo para sa ugali ko, edi sana hindi mo na ako pinakasalan. Kaya wala ka ibang magagawa kundi pakasamahan ako. Yan ang hirap sa'yo eh! Gusto mo palagi ikaw na lang! Gusto mo ikaw yung nasusunod at pinapakinggan! E paano naman ako, ha? Ni minsan ba inisip mo yung nararamdaman ko? Hindi! Kung nawala man ang pagmamahal ko sa'yo, dahil yun sa kagagawan mo! Manhid! Popoy at Asmin, mas pinili ko si Nikki kesa kay Karina. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi dahil hindi man lang ako pinigilan ng asawa ko. Ni hindi ko nakita sa kanya ang panghihinayang at sakit nang tapusin ko ang lahat sa amin. Alam kong kasalanan ng magloko at maghanap ng iba, pero masisisi niyo ba ako? Karapatan ko rin naman na maging masaya at alam kong hindi ko makukuha yun sa piling ni Karina. #DearMOR Bibig.
Ba nangyari bigla naman dito kay Tonyo? Nakakaloka naman kasi si Mother Nature. Oo. Alam mo, hindi dapat bibig to eh. Ang bibig kasi ay very maliit. light lang, oo. Maliit ang bibig. Ang bibig para sa amin mga Barbie doll lang yan. Yan, nung narinig ko si Karina, yung asawa ni Tonyo, bunganga yun Bunga, buo. Oo, talagang Correct. makalansing, walang tigil, Ayan ang sinasabi nga, di ba, mga Armalite na bunganga, talakera, ayan. Isa siyang perfect example na mga nanay na talakitok, mga talakera. Talakera. Di ba? Pero hindi, I think, kumbaga parang natural na yun sa mga mujay na matatanda na, di ba? Yung mga talakera. At saka ilang taon na ba yan si Karina? Ganyan kasi kapag malapit na mga mag-menopause, di ba? Alam mo, hindi lahat. Hindi ganyan lahat. Ang nanay ko. Mostly. Hindi ganyan ako din nanay ko, hindi ganyan din. Yung mga nanay-nanayan ko, hindi ganyan. Ako nga, yung tatay ko nga, mas talakero nga yun. Nakikita ko nga yung tatay ko dyan sa katauhan ni Karina Yung, alam mo, promise, relate ako dyan, yung tipong gustong-gusto yung maagang magising. Sabado na linggo na, walang pasok, gusto pa rin maaga. Okay nga yun? Yung galit na galit, kapag pag hindi nagigising na maaga yung mga magulang, bad trip ako nun sa tatay ko pag ganun. Tapos, pag ginigising kami, hindi na kontento sa talak. Alam mong ginagawa sa amin. Ano? Ang mga kasi tanghali magising ako at saka yung sumunod sa akin. Ang ginagawa sa amin, hinagisa kami ng pusa. si Albert na kung saan ka man naroon, sana masaya ka na. Wala na si Albert. Nalapnos ang balat ni Albert. Kaya tinatanghali na ulit kayo ng gising. Correct, gano'n ang tatay ko dati. Kaya bad trip talaga. Pero alam mo kasi, okay lang rin naman pagka kinakalampag mo yung mga bata. Meron naman yung sweet na pangangalampag, di ba? Pero kapag ka ganito araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, kinakalampag mo kahit na anong araw pa yan. Yung pagka merong tamang manner naman ng paggising sa tao, di ba? Pero kapag kain talaga nakabunganga na agad. Tulog mantika ka talaga. May mga taong ganyan, lumindol na, magkaroon ng delubyo. Kailangan bungangaan na yun. Nakakapang-init yun dahil maaksidente pa siya sa pagiging ganun. Tsaka hindi pero lang yun. Magigising ka naman sa tamang di ba? Pero halimbawa, ikaw palamunin ka lang sa bahay nyo. Tanda mo ng anak, katuga, kain, tulog, gala. Wala gusto gagawin? Mo, pa-sweet pa rin ang paggising sa'yo. Gising na, nakahanda na yung breakfast mo. Ay, hindi naman yata yun. Ay, yun nga yung mga pagkakataon na pwede na yung ganyan, magbunga ka na magbunga. Pero hanggat maaari naman, wag na rin. Tsaka napapagod lang kayo niyan masisiraan yung mga vocal cords. Sa bagay, may punto ka rin doon. Pero, well, yun nga, kapag mga ganyang kabataan tulad namin nga, ng mga college kami, ayaw namin ginigising ng mga ganyang sena, di ba? Lalo na nga, syempre, nag-aaral kaming mabuti. Yeah, pero bukod sa panggigising, sa lahat yata kasi ng aspeto sa bahay, Asmin, maingay talaga itong si Nanay Karina. Correct. Well, marami naman talagang mga nanay sa atin, mga ina ng tahanan na talagang medyo maingay lang, ganyan, maraming dada, ang daming mga reaksyon. Daming hanas. Pero minsan yung meron naman yung palalampasin mo lang o hayaan mo lang yan, magsasalita lang yung si nanay. Pero hindi kasi, ako naman, pinipilit ko kasing intindihin si Ate Karina Siguro kaya siya ganyan kasi nga, ang daming yung pinoproblema sa pamilya niya, di ba? Kumbaga, yun nga, pinabudget niya ang mga gastusin, di ba? Tapos may dalawa pa siyang anak. I don't know kung nag-aaral ba mga anak niya or nag-aaral at the same time nagtatrabaho pa nga itong isang anak niya, di ba? So siguro stress lang si mother sa buhay. Di ba? Na kailangan niya pagkasya ng mga kakarampot na ginigibsong ng kanyang pamilya. Ng kanyang asawa, di ba nga? Tonyo. Pero, correct. Pero ikaw ba, Popoy, sa ginawa naman ni Tonyo, ikaw ba, sang-ayon ka ba na siya ay ng babae? Okay kumbaga lang yan. parang okay lang may rason ba na ng babae siya dahil okay lang yan. Hindi siya na-appreciate or bungangera nga bungang asawa niya? Dami ko nang sinagot na okay lang yan. Sige na, go! Talaga ba? Hindi. Sharing Kemper. Hindi, kung kailan naman tumanda si Daddy D, saka naman Alam mo, hindi naman sa pagiging bungangera nagkaroon ng issue si Tonyo Oh. Nakadagdag na lang yun. Sa tingin ko, nakadagdag na lang yun. Pero kasi yung pagiging sweet ni Karina, wala. Kasi sabi nga ni Tonyo, walang kasweetan sa katawan. Ni walang paglalambing, ni hindi siya masabihan ng I love you. Alam mo yun, ito para sa mga mag-aasawa, wag nyo rin naman kalilimutan. Merong oras para asikasuhin ng mga bata. Merong oras para asikasuhin nyo naman yung asawa ninyo. At yung pag-aasikasong, yun tama lang, pero meron naman yung pribadong oras para asikasuhin ninyo ang isa't isa. Ngunit Lalo na dapat subalit. Partner nyo. Ngunit dapat subalit. Kasi makita naman natin sobrang hirap ng kanilang buhay. At
thunders na sila. Pero hindi pa rin, Tingin mo? hindi pa rin, Hasmin, hindi pa rin dahilan na matanda na kayo. Pero hindi pa naman sila ganun katanda, 45 years old lang Thunder pa rin yan. Charing. Matanda, pero Hasmin, pwede pa yan. Maglambingan. Pwede pa yan maghaplusan, pwede pa mag-usap ng mahinahon yan. Pero kasi kapag kayong kahinahunan, na wala na talaga sa pag-uusap sa bahay, alam mo, para nagiging heavy pero yun nga, dapat, yung mood sa bahay. Ako, minsan, I must admit, na ako si Mrs. Popoy. Kaya kapag kami nasa bahay, kapag lagi ko naririndi rin ako kahit na tahimik na tao lang yon. Pero pagka tinuturuan yung mga bata, yung konting pagkakamali ng mga junaki sa amin pagka nag-aaral sila ng lesson sa bahay, sabi ko, palampasin mo na yung iba. Wag nang lahat naman ang ingay nyo. Hindi lang naman yung ingay. It's just that hayaan mo yan. Kaya nga nag-aaral yan. Pero hayaan mo yun lang nga, magkakamali. what I'm trying to drive at, Popoy, is that yun bang yung hindi pagbibigay ng appreciation ng asawa mo, yung pagbubunganga ng asawa mo, is that an enough reason para iwanan mo pamilya mo? Siyempre, hindi naman talaga enough reason yan. Kasi ako, ito bibigyan kita ng example kasi sa nanay at sa tatay ko, babaliktad sila. Ang tatay ko ang bungangera. Bungangero, kasi sobrang bungangero talaga niya. Yung tipong, lalo na nga pag linggo, nandun kami lahat sa bahay. Pag linggo, kapag nakakapamalengke yan, nakapaggasos sa palengke, ay alam na namin ang kasunod yan. Magbubunganga na naman yan. Oo, yung ultimo gasol, sinisisi. Diba? Oo. Dahil nga daw ang daling maubos ng gasol. Sabi ko, kayo pag nag-drive kayo ng kotse, pag nauubos ang gas nyo, sinisisi nyo rin sarili nyo? Natural, nagluluto tayo, nauubos ang gasol. Diba? Ganyan-ganyan. Yung mga... Pero, for the longest time, Popoy, bata pa lang ako, ganun yung tatay ko. Pero, di siya iniwan ng nanay ko. Ano bang ginagawa ng nanay mo? Kinakausap ba siya kapag o pinababayaan na lang, nagtatago sa Bisa kwarto? pinababayaan lang, pero minsan sinasagot din. Pinapalampas ganyan. na lang Oo nga, kaya nga sabi ko nga, pag sa bahay namin, pag linggo, before pero, din ako, as in, happy fiesta, ampeg, ang ingay-ingay. Yan, pero ito nga yung tinatanong ko naman, Hasmin. Meron ba sila yung... pagka sila lang magkasama, hindi, wala. Wala silang kaswitan sa buhay. O hindi nila nakikita? Hindi namin nakikita may kaswitan sila sa buhay. Sa bagay, bakit nga naman ipapakita pa sa inyong mga anak? Nakakaintindi na kayo. Pero hindi, even though ng bata pa kami. Hindi talaga. What I am trying to drive at, Popoy, is that ang tagal nyo nang nagsama. Di ba? Tapos dahil lang sa simpleng hindi ka na-appreciate ng asawa mo. Alam mo, malaking bagay. Nagiging bungangera, iwan mo na yung pamilya mo just because nakakita ka ng babae na nagbibigay sa'yo ng ganon. Hindi ko sinasabi na tama yung iwanan mo na yung asawa mo nang dahil doon, ha? Ang sinasabi ko rito, malaking bagay yung maging sweet ka, i-appreciate mo yung partner mo kung sa kung anumang paraan na pwede mo namang ibalik sa kanya. Pero kasi I just don't agree kung dun sa ginawa ni Tonyo na iniwan niya yung pamilya niya. Diba? Ang akin lang, pero kasi dapat kinausap niya ng maayos yung asawa niya. Yun nga, yung pagkukulang ni Tonyo. Ipinipinpoint mo na ako ang tatay dito. Diba? So, kailangan manindigan ka kahit gaano pa ka-monster, kahit gaano pa kahalimaw, kabakulaw, kabuhakaw yung asawa mo. Dapat manindigan ka na ikaw ang ama dito. Asawa mo siya, katuwang mo siya. Kaya mag-usap kayong dalawa, hindi yung basta susukuan mo na alis ka sa bahay niyo. Porke? Yes. Porque meron ka nakitang babae na mas na-appreciate ka. Pero ito nga parehas naman tayo, Hasmin, na hindi talaga enough reason yun. Nga lang, pwede talaga maka-apekto. Yun naman yung sinasabi ko dito. Pwede talaga maka-apekto yung hindi mo pagiging sweet, hindi mo na na-appreciate, ang dami mo na nalalampasan. Yung personal connection ninyo bilang mag-asawa, yung romantic something ninyo, yung romantic relationship, nawawala na. Hindi pwede mawala yun. Kapag ka nawala yun, parang hindi na kayo magkaibigan. Itong si Tonyo, di ba, sinasabi niya, ano ba ako, anak mo na lang rin ba ako? I understand your point. Mo na lang I understand your point and I totally agree with that. Pero yung sinasabi ko kasi, what we are trying in one way or another, makaka-apekto yan, lalaki yan. Yeah, it is, naman, tama naman yun. Pero ito nga yung sinasabi natin, pinipinpoint ko nga dito, Popoy, mali pa rin yung ginawa ni Tonyo. Mali naman kasi malamang ikaw, yun nga ang unang tinanong ko sa'yo, di ba, tingin mo ba enough reason yun para iwanan yung babae? Sabi mo, oo. Of course not. Of course not, sabi ko. Ano ka ba? Sabi mo, oo. I-rewind natin yung Chenilyn. Sabi ko hindi. But anyway, for sure, yung mga listeners natin, yan din ang masasabihin. Oo, kung ganyan siguro yung misis ko. Even yung mga babaeng nakikinig ngayon, ako siguro kung ganyan nga, iiwanan talaga. Diba? Or kung ganyan, iiwanan ko talaga yan. Diba? Pero yun nga, sana mag-isip-isip din. Diba? Kayo, kung kayo ay nasa sitwasyon nung nanay ni Karina,
di ba, na hindi din talaga madali ang buhay. At tapos makikita mo pa nga yung asawa mo, ganyan din. Di ba, na mayroon naman din palang rason kung bakit magalit si Karina sa asawa niya. Dahil nahuhumaling na sa ibang babae, di ba? Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Asmin, nagsama kami ni Nikki sa bahay niya habang ako ay patuloy pa rin sa pagsuporta sa mga anak ko. Nagpapasalamat na lamang ako sa Diyos dahil hindi sila nagalit sa akin. Siguro ay naintindihan nila ang desisyon ko dahil na rin sa ugali ng nanay nila. Nang magsama kami ni Nikki ay biglang tumahimik ang mundo ko. Walang sumisigaw sa umaga, walang sermon kahit simpleng pagkakamali lang. Pero Popoy at Asmin, hindi ko maiwasang manibago sa bagong buhay na pinasok ko. Ganun ba? Dito? Dito ba yung masakit? Yan nga, mahal. Sakit, aray. Sobrang pagod to eh. Ikaw naman kasi, pwede ka namang magpahinga kahit isang araw, dire-diretso ka sa pagpapasada mo. May field trip kasi yung mga bata. Kailangan ng pera kaya dapat kong pagbutihin ang pagpapasada. Ayaw kasi silang pasamahin ni Karina dahil walang pera. Ayaw naman mangyari yun. Gusto ko sa lahat ng bagay nakakasali sila. Magkano ba? Ako munang magbibigay. Ako hindi na. Mahal, kaya ko na to. Saka alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Baka kung ano pa yung isipin ni Karina. Galit din ba sa akin yung mga anak mo? Hindi naman masyado. Masama ang loob. Hindi naman natin sila masisisi dahil nagsimula tayo sa mali eh. Pero kilala ko ang mga batang yun. Naiintindihan nila ako kung bakit ako nakipaghiwalay sa nanay nila. Sana maging maayos na ang lahat, no? Yung maging malaya na tayong dalawa. Pero parang imposibleng mangyari yun eh. Oo nga eh. Mahal na makipaghiwalay kaya wala tayong magagawa. Pero huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nagluto nga pala ako ng hapunan natin. Halika na nga, kumain na tayo. Sige, tamang-tama. Gutom na ako eh. Umupo ka na, mahal. Papaitan to ah. Paborito mo yan, 'di ba? Kaya talagang pinag-aralan ko. Alam mo, masarap magpapaitan si Karina. Ito nga ang palaging binabalik-balikan ng mga tricycle driver sa amin eh. Hindi kasi siya nagsisebo. Hindi ko nga alam kung paano niya Sorry. Hanggang ngayon ba, si Karina pa rin yung nasa isip mo? Hindi ko may iwasan yun. Pero ang importante naman yung ikaw mahal ko ngayon. Hindi naman sa nagre-reklamo ako sa'yo, Tonyo. Pero, di ba, kapag nagmahal ka, dapat kasama yung puso't isipan mo. Nikki, mahal kita. Hindi magbabago yun. May anak ako kay Karina, kaya normal lang na naaalala ko siya. Halos 20 years din kami naging mag-asawa. May pinagsamahan kami ng tao. Pero hindi ibig sabihin nun, mahal ko pa siya. Huwag ka na magselos oh. Sige na nga. Papaniwalaan ko lahat ng sinabi mo kasi mahal kita. Yan nga. Magtiwala ka lang sa akin kasi ngayon, sa'yo ko lang ibibigay ang buong buhay ko. Dahil sa'yo na umiikot ang mundo ko. Popoy at Asmin, mahal ko naman si Nikki. Hindi ko naman siya pipiliin kung hindi siya mahalaga sa buhay ko. Kaya lang, may mga pagkakataon pa rin na naaalala ko si Karina. Iniisip ko, nasasaktan kaya siya ngayon? Nahihirapan kaya siya na wala ako sa tabi niya? O namimiss din ba niya ang mga paglalambing ko? At sa puntong yon, saka ko naintindihan na kahit ano pala ang gawin ko, kahit sino ang makilala ko, may malaking puwang pa rin sa puso ko ang asawa kong si Karina. Kumusta na kayo magkakapatid? Nag-aaral ba kayo na mabuti ha? Opo naman, Tay. Takot lang po namin kay nanay. Sa bagay, kilala niyo naman yun kapag nagalit. Lahat ng kasalanan mo mula pagkabata, mababanggit. Tay, kailan po kayo uuwi? Miss na po namin kayo ni Vicky. At Tay, kahit ganun po si nanay, sigurado po ako na may miss ka rin niya. Talaga? Paano mo naman nasabi yan? Alam niyo po ba nung umalis po kayo ng bahay, ilang gabi na po namin naririnig si nanay na umiiyak.
Tapos tuwing tatanungin po namin siya kung bakit namamaga po yung mga mata niya, sasabihin niya, kinagat lang ng insekto o di kaya kapag wala na siya masagot, sisigawan na lang kami ng basta-basta. Ngayon, okay na ba siya? Okay naman po. Ganun pa rin po, maingay pa rin po siya sa bahay. Tay, hindi niyo na po ba mahal si nanay? Iniisip ko lang kasi anak na baka kapag nagsama pa kaming dalawa, baka umabot kami sa puntong nagkakasakitan na. At ayaw kong makita niyo yun. Tay, nakikita rin naman po namin parehas kayo nahihirapan eh. Nararamdaman ko po na mahal talaga kayo ni nanay. May ibang paraan lang po talaga siya para iparamdam sa inyo yun. Alam mo, sa sobrang pagiging iba, hindi ko na maramdaman. Ganyan niyo po ba kamahal si Tita Nikki para ipagpalit niyo po kami? Enteng anak, hindi naman sa ganun. Labas kayo ni Vicky sa issue namin. Paano po kami naging labas eh? Isang pamilya po tayo. Tay, kung mahal niyo pa po si nanay, ipaglaban niyo po. Kayo na rin po nagsabi sa amin noon na kapag nagmahal ka, huwag kang hihingi ng kapalit, di ba? Pero minsan, kailangan mong humingi ng kapalit. Kahit konti lang. Para malaman mo kung karapat dapat bang ibigay sa kanya ang lahat ng meron ka. Kasi lahat ng bagay natatapos. Nasasayang. Nauubos. Kayo po, tay. Naubos na po ba lahat ng pagmamahal niyo para kay nanay? Hindi ko alam. Ano kayang pwede kong sabihin sa kanya? Bahala na nga. Oh, anong kailangan mo? Karina. Ano nga? Bilisan mo, may ginagawa pa ako. Natanggap mo ba yung binigay kong pera? Pinaabot ko yun kay Enteng kanina. Oo, yun lang ba tinawag mo? Kamusta yung karinderya? Marami pa rin ba kumakain? Oo, wala naman nagbago. Mabuti kung ganun. Nakapamalengke ka na ba, ha? Kaninang umaga. Teka nga, yun lang ba tinawag mo? Ang dami ko pa kasing gagawin dito eh. Wala na. Sige na, bye. Bye. Mahal mo pa rin siya, no? Ha? Sino? Hindi ako manhid para hindi ko maramdaman na mahal mo pa rin si Karina. Siya yung hinahanap mo. At kahit hindi mo sa akin sabihin, siya yung palagi mong iniisip. Ano ka ba naman, Nikki? Ikaw na ang mahal ko ngayon. Sa tono nga ng boses mo, hindi ko alam kung ako ba ang kinukumbinsi mong maniwala dyan sa sinasabi mo o yung sarili mo. Huwag ka nang magkunwari. Okay lang naman sa akin eh. Tinanggap ko noon pa na kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapapalitan dyan sa puso mo. Hindi ko na alam kung ano ba yung nararamdaman ko ngayon. Alam ko mahalaga ka sa akin pero ngayon ko nalaman na hindi ko pala kayang mawala sa buhay ko si Karina. Alam ko. Siguro kaya lang ako dumating sa buhay mo para ma-realize mo kung gaano kahalaga sa buhay mo si Karina. Hindi na ako lalaban kasi sa umpisa pa naman, wala na talagang paligsahan eh. Kahit anong gawin ko, siya talaga yung nagmamayari ng puso mo. At ako, magiging habang buhay na pangalawa lang dyan sa buhay mo. Popoy at Asmin, alam kong marami na ang nagagalit sa akin ngayon. Bakit ko nga ba kailangan pang makapanakit ng ibang tao bago ko maintindihan ang tunay kong nararamdaman? Sa maniwala man kayo o sa hindi, nagagalit din naman ako sa sarili ko. Ayaw ko ring saktan si Nikki pero mas lalong magiging komplikado ang lahat kung hindi ako magpapakatotoo sa sarili ko. Dahil ang totoo, Popoy at Asmin, hanggang sa mga oras na yun, ay si Karina pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Nakita ngayon ng karinderya ko Ay, siguro kailangan ko magdagdag pa ng ulam. Kakayanin pa kaya to? Vicky, ikaw ba yan? Kuha nga yung notebook ko sa kwarto. Bilisan mo. Karina. Tonyo? Anong ginagawa mo dito?
Sawa ka na ba sa buhay mo sa labas kaya binabalikan mo kami ulit, ha? Dahil kung oo, sige, tatanggapin kita ulit. Bahala ka sa buhay mo. Mag-usap naman tayo. O bakit? Hindi naman tayo nag-uusap ngayon. Seryoso naman. At kailan ako hindi naging seryoso sa pakikipag-usap sa'yo? Ano ba kasi sasabihin mo? Bilisan mo dahil marami pa akong sinusulat dito. Problemado na nga ako tapos gaganyan. Mahal pa rin pala kita. Ano? Drama naman yan, Tonyo. Hindi na tayo mga teenager para sa ganyan, ha? Ang tatanda na natin. Ano naman kung matatanda na tayo? Ewan ko sa'yo. Karina naman, mag-usap tayo na mag-asawa. Di na ako aalis. Karina, patawarin mo ako sa mga ginawa kong desisyon. Alam kong mali pero hindi ko naisip kung ano yung nararamdaman mo. Inaamin ko na... Alam ko, Tonyo. Alam ko na lahat ng ginagawa mo. Ay babae ka, di ba? Nikki ang pangalan. Kabaligtaran ko. Maganda siya. Ako hindi. Mahinhin siya. Galaw-gaw ako. Alambing siya. Bungangera ko. Kaya nga nung nalaman ko na babae mo siya, hindi na ako nagtaka. Hindi na rin ako umalma. Bakit hindi mo kinumpronta? Para saan pa, di ba? Nagdesisyon ka na eh. Ano bang magagawa ko? Kahit ganito ako, na parang walang pakiramdam. Tonyo. Tonyo, kahit ganito lang ako, ikaw pa rin yung kumukumpleto sa akin. Kahit sinisigawan kita, palagi akong galit sa'yo. Tonyo, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Payag ba ako magpakasal sa'yo kung hindi? Hindi ko kasi maramdaman yung pagmamahal mo eh. Hindi ko alam kung mahalaga pa ba ako dyan sa buhay mo. Pakiramdam ko yung pagsasama natin, responsibilidad lang. Kasi may anak tayo eh. Pero yung pagmamahal, wala. Tonyo, kung hindi kita mahal, titiisin ko ba yung panlulokong ginawa mo sa akin? Diba? Wala ka naman narinig. Kasi ang gusto ko, ikaw ang magsabi sa akin. Ikaw yung magtapat dahil naniniwala ako na kahit ganito yung pagsasama natin, mas gugustuhin mo pa rin akong makasama. Pero, nagkamali ako. Patawarin mo ko kung nasaktan kita. Hindi ko sinasadya yun. Sa pag-ibig, Tonyo, may iba't ibang paraan para masabi mong mahal mo ang isang tao. At ako, ito yung kaya kong gawin. At yan lang ang kaya kong ibigay. Pero mahalaga pa ba yun? Diba ang importante naman yung alam natin sa mga sarili natin na may pagmamahal tayo para sa isa't isa? Kaya, pasensya ka na kung ganito yung napangasawa mo. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Dahil kung sino ka man ngayon, yan yung minahal ko. Nung umalis ako, tsaka ako naintindihan na hindi ko pala kaya mawala ka sa buhay ko. Na lahat na kinakainisan ko sa'yo, hahanap-hanapin ko din pala. Ikaw lang pala yung may kakayahan. Buuin ako. Ngayon, alam mo na, aalis ka pa ba? Kasi kung oo, bukas ang pinto, hindi kita pipigilan sa ayaw mong gawin. Dito lang ako. Dito kasi ang puso ko eh. At kapag umalis ako, hindi na magiging katulad ang lahat sa dati. Mahal na mahal kita, Karina. Mahal na mahal na kita, Tonyo. O, ayan ha. Sinabi ko na. Puisit ka. Gabi-gabi mo akong pinapaiyak. Puisit. O akala ko ba kinagat ka lang na insekto? Ewan ko sa'yo. At dahil sa ginawa mo, bumawi ka ha. Wala akong pakialam kung anong paraan. Basta bumawi ka. Oo. Habang buhay akong babawi sa'yo. Woman. Popoy at Asmin, kahit pala bungangera at mainitin ang ulo ni Karina, ay marunong din pala siyang masaktan at magmahal.
Doon ko napatunayan na kahit ganoon siya, sa kanya pa rin ako gustong bumalik. Nahanap-hanapin ko pa rin ang mga bagay na sobrang kinaiinisan ko sa kanya. Kakaiba talagang kumilos ang pag-ibig na minsan mapapakamot ka na lang sa ulo at mapapaisip. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo ay siya pa ang minahal mo? Pero para sa akin, Popoy at Asmin, kapag ka nasagot ko na ang tanong na yan, ay hindi ko na mahal si Karina. Bakit? Dahil ang pag-ibig, hindi nagtatanong ng bakit. Kapag mahal mo ang isang tao, ay mahal mo. Wala nang ibang dahilan pa. Sana ay nagawa ko kayong pasayahin sa kwentong ibinahagi ko. At para naman sa asawa ko, na palagi ring nakikinig sa inyo sa Dear MOR. Mahal na mahal kita. Huwag kang magbabago. Dahil ang pagmamahal ko sa'yo, kahit kailanman, ay hindi maglalaho. Huwag mo sana akong pagalitan kapag narinig mo ito. Hanggang dito na lamang, Popoy at Asmin. At maraming salamat sa bumubuo ng MOR. More power po and God bless you both. Lubos na nagpapasalamat, Tonyo. #Dear MOR. Bibig. Yan nga po ang naging ending. Happy ending na rin na maituturing. Buti naman kung gaano kahirap palang pakisamahan itong si nanay, si Karina. Ganun din naman pala kadaling suyuin. Well, at least siguro dun sa mga pagkakataon na nagkalayo sila para sa akin, Asmin. Natuto naman sila parehas. Ayan, hindi yung sige, naghiwalay lang, nagtanim ng sama ng loob. Kumbaga, inalam din ni Karina pala sa mga panahong umalis nga si Tonyo sa piling niya kung ano yung mga pagkukulang niya. Kaya nga ito nga yung sinasabi ko kanina pa, Popoy, na madadaan naman pala sa maayos na usapan ng mga bagay-bagay. So, ba't magre-resort ka agad sa pakikipaghiwalay sa iyong asawa, di ba? Kanina kasi, Hasmin, kapag ka talaga ganyan, pagka na-offeran ka ng option, meron kang pagpipilian Pagka meron kang pagpipilian, lumalakas ang loob mo. Pero speaking of pagpipilian, Popoy, later ko yun itatakal. Wag kang umano. Sige. May mga tackling tayong nagaganap. Pero yun nga sabi ko, 'di ba? Kung lalo na 'yan, 'di ba? Ang tagal niyo nang nagsama. You just don't give up easily. Just because yun nga, you feel unappreciated, bungangera ang asawa mo, talakera, walang kaswitan sa buhay, 'di ba? I-consider ninyo yung matagal nyong pinagsamahan. 'Di ba? At dapat nga mas komportable na kayong i-open yan sa isa't isa bilang ang tagal nyo nang nagsasama at malaki na ang mga anak ninyo. So, ayan ang advice ko sa mga nakaka-experience ng mga ganitong mga pangyayari sa buhay. Lalo na nga, huwag kayong magpapasindak sa partner ninyo. 'Di ba? Na like, diba, si Mister, 'di ba? Ganyan din ang ugali or si Mrs. din, ganyan, di ba? Pero ako naniniwala talaga ako, Popoy, na nadadaan yan sa magandang usapan. And not only that, remember, minsan kayong nagmahalan. Di ba? At kung ganyan nga, actually, mas may advantage pa nga kasi ang tagal nyo na nagsasama. So, alam nyo na ang kiliti. Diba? Ng bawat isa. Nga lang, minsan talaga kapag ganyang sobra-sobra na yung pag-iingay nyo, hindi na kayo nag-uusap bilang mga mag-asawa o bilang magkaibigan man lang. Masyado nang kinarir ninyo yung pagiging nanay ninyo. Kinarir ninyo yung pagiging tatay ninyo, na mando ng mando, bunganga ng bunganga. Ayan, nakakalimutan nyo, nalalampasan nyo yung mas mahalagang bagay. And speaking of options, sabi mo kanina, Popoy, di ba? Parang naging madali kay Tonyo na mag-decide na makipaghiwalay na lang doon sa kanyang long time na asawa just because na-offeran siya ng magandang option. May punto ka naman doon, Popoy. Pero ako, I would like to remind everyone, ito rin kasi yung nakita kong lesson sa storyang to, Popoy, na when you look for a partner in life, diba, you should look for someone na yung talagang masasabi mong kaya kang panindigan habang buhay. Kasi ako naniniwala ako, Popoy, like ako, tayo, yung mga bata pa tayo. May mga kanya-kanya tayong partner. Ikaw asawa, ako may boyfriend. Darating ang panahon, Popoy, ako I am anticipating this. Sabihin natin 10, 20 years from now, kung aabot man tayo doon. 20 years! Popoy, ba't nauna
ka. Sabi ko 20 years, 3 years pa lang. Picture, Hasmin. I-frame ko na. Gagawin kong ginto para magandang tabihan ng bulaklak. Oh, pinadala ko na ang corona. Sa bahay nyo, in advance ko na. Charing. Diba, darating tayo sa punto na kapag tumanda na tayo, all the sweetness, all that romance, yung mga paglalambing na yan, yung mga kilig moments yan, it will all fade out. Darating talaga yung punto, if not na mawala yan, mababawasan at mababawasan. Diba? Pero ang matitira dyan, Popoy, is yung promise ninyo at dedication nyo sa isa't isa na kahit na anong mangyari, pumuti ang mga buhok natin, mawala man yung kilig moments, hindi man kita mabigyan na ng flower that time, hindi man kita maharot, maharana na that time. Hindi man kita mabunutan ng buhok sa kilikili. I will stick by your side. Diba? I will stand by you. Diba? Alam mo na patunayan ko yung Popeye sa tatay at sa nanay ko. Sabi ko nga, ang tatay ko sobrang hindi sweet. Sabi ko, ano ba tong nanay ko? Diba? Parang niya nakiri yung tatay ko, bungangero, ganyan-ganyan. Hindi man lang ng lalaki tong nanay ko. Same thing with my tatay. Diba? Inisip ko, ano ba to? Walang kaswitan din ng nanay ko. Tong nanay ko, wala man pakialam minsan, ganyan-ganyan. Pero napatunayan ko na nagkasakit yung nanay ko. Binigay lahat ng tatay ko ang lahat-lahat. Ilang years na nagsasama ang mga magulang mo? 32 years. Oh, tagal diba? Kung ilang taon ako ay, nasabi ko. Charing kami. Charot. 32 years at doon ko na-realize talaga, Popoy, na what true love means. Kung ano talaga yung pagmamahal na sinasabi talaga nila na kahit mawala yung mga, yun nga, yung mga kilig moments na yan. Diba? Pero kasi ang matitira dyan. Physically, meron lang tayong limit Correct. sa pagbibigay niyan, sa pag-express niyan sa mga partners natin. Nga lang yung level of appreciation, dapat yun yung nag-i-improve. Kasi, alam mo yun nga sabi ko, may mga tao na hindi masabi ng I love you. Totoo yan, hindi talaga, diba? ay, nako, si Mrs. Popoy, hindi masabi ng I love you yan. In the first place, hindi niya talaga ako mahal. Pinilit lang. Ako din, ganun din yung Diyos ko. Ako nga lang yung pumipilit sa kanya. Kapag ko pag di mo sinabi ng love you, utang ka ng utangan, ganyan-ganyan. Ayan na naman. Diba? Pero kapag pero nung may sakit ako, ay, siya talaga yung nag-aalaga sa akin. That way, alam ko, needless to say I love you or needless to say I care for you, I know in my heart na nagki-care ka talaga sa akin more than what I expected. Tsaka iba-iba talaga ang pagpapakita ng mga tao kung paano sila nagmamahal. Correct. Kaya yun, mga kapamilya, kaya naniniwala talaga ako sa sinasabi nito ni Karina kanina, na hindi ko man sa'yo sinasabing mahal kita, but the mere fact na nagstay ako sa'yo, hindi kita binitawan kahit alam kong nambababae ka na, isn't that an enough proof na mahal kita? Diba? Although pero hindi rin naman lisensya yun, ha? Para okay lang ang babae. But I guess, Popoy, when you get older talaga, yun nga, hindi ka na talaga masabi ng ganyan, I love you, or hindi ka na ganun ka-affectionate, expressive. Kumbaga, iba-iba na yung level na pagpapakita mo ng pagmamahal. Pero yung appreciation dapat nandun pa rin palagi. Correct. Dapat i-adjust mo yun. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapamilya, when you look for a partner in life, hindi lang talaga yung okay lang kahit hindi siya masalita, hindi siya expressive. Pero, siguraduhin mo doon sa mga moments na kailangan mo sila, nandun talaga sila. At eto na nga ang aming mga hugot lines ni Popoy Gora. Iba't iba ang paraan ng mga tao sa pagpapakita at pagpaparamdam ng pagmamahal sa kapareha. Minsan nga lang ay iba ito sa inaasahan natin. Kaya matuto kang makita at maramdaman ang ibinibigay sa iyong pagmamahal para hindi ka magkamali at maghanap ng iba. Ay, talak. At ito naman ang hugot line ni Baby Girl. Walang perpektong pagsasama. May mga pagkakataong manlalamig kayo sa isa't isa dahil sa mga tampuhan at awayan. Pero sa mga pagkakataong ito, huwag nyo na lang kalimutan na minsan kayo nagmahalan ng lubusan. Talak. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life.